Welcome po ulit sa Rad TV. Meron po ako rin bagong video na i-share sa inyo. Ito po yung aking ginagawang mga switches dito sa loob po ng isang kwarto sa building. So ito po, meron po tayo ditong 3-way switch, 1-way switch. So tingnan natin guys kung paano ito work, gagana sa hinaharap, kasi ngayon inaayos ko pa po ito, nagwa-wirings ako at nailatag ko na yung mga ilang wires. So antabayan na natin at ipapakita ko lang po sa inyo kung paano yung magiging takbo ng wire, kung paano yung maging connection dito sa splicing na junction box. Kaya ito yung aking switch na ginagawa. Yan yung 3-gang switch at saka 1-gang switch. Sana yun? Switch. Gagawing switch. Yan. Bali ano po ito? Ilang wires ito ay 6 na wires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung isa po dito galing sa taas ng Kesame, doon galing. Kasi nandoon po yung supply. So may pinababa po ako ditong supply papunta sa switch. At tandaan nyo lang po mga ka-Rad TV, sa pagkakabit po ng mga switches, halos karaniwan po na ginagawa ng electrician, ganito lang naman po. Pagdating sa switch po, aalamin nyo po yung lagi yung live wire. Dito sa akin, para matandaan ko po yung live wire, naglalagay po ako ng ng palatandaan lang, yung pinapakagatan ko lang yung aking wire, dahil ako lang din ang gumagawa sa project ko halos. Pagdating po sa latag ng wire, ako po yung gumagawa, kaya more or less kabisado ko na. Meron na akong tanda. Kagaya po nito, ito pong may ganito, ito po yung aking traveler. Sa traveler po, siyempre dalawa po yan. Meron kasing 3-way switch po akong ilalagay dito. Yan. Maglalagay ako ng 3-way switch dyan. At isang 3-way switch din po dito. Kasi ang nakatira po dito, sabi nila ang magkukwarto po ay medyo may edad na. So nagpalagay po ng 3-way switch. Dahil dito po ang kanyang higaan. So bago siya bumangon, siyempre patay ang ilaw, hindi na siya pupunta doon sa may pinto na yon para i-on yung light niya, para may ilaw na agad siya. Pipindutin niya lang po dito sa uluhan niya banda. Yan, iilaw na po yung center light dito sa sentro. May ilaw na po siya. Hindi niya kailangan pumunta doon sa pintuan. Kaya meron siyang 3-way switch dito. Yan. So yun. Ang niyan, dalawang 3-way switch ang install natin. Ngayon yung traveler na to na tumakbo, papunta ron sa isang traveler. Ayun na po yun. Yung pinaka-partner po nitong traveler na to. Ito po yung dalawang block, kasi kinulang ako ng wire. Kaya ito, may traveler po siya papunta rito. Yan. So dito, kakabit lang po natin sa 1 and 3 doon sa traveler. Sa 3-way switch, ilalagay natin doon sa kanyang butas doon. Isasaksak lang po natin yan. And then, yung ito naman, ito po yung return ko. Return. Nakakonik ito sa 0 ng 3-way at iakyat ko yan siya. So doon na po yan. Yung galing sa 0 dito, tatakbo na po yan siya doon sa taas na yon. Tatakbo na yan siya doon papunta sa connection po ng ilaw. So yun po yung magiging proseso niya. So sana na nasusundan ninyo. At kung hindi nyo po nasusundang maigi, meron na po akong video nito na naunang in-upload na mas malapit po yung
yung wirings. So ito po kasi, kaya ko po dinidemo rin sa inyo. Ito po yung pinaka-project ko po na ginagawa. Na hindi lang po actually doon sa demo na yon na tinuturo po natin paano magkabit ng ng 3-way switch. Ito po bali ito actual na po ito na project. Yan po. Yan. So ngayon talaga i-splice ko na po yan siya. So akitin natin. Akitin ko lang. Yan. Pasensya na kayo kung medyo magulo para maipakita ko lang po sa inyo kung paano yung nagiging proseso po ng 3-way switch. Para at least pag nag-actual din po kayo, alam nyo na po ang gagawin ninyo. Maliban doon sa maikli ang wirings na napapanood po natin sa mga channels po ng mga electrical din, at least meron kayong idea. So akit lang ako, medyo paggulo ng aking camera, okay lang yan. So ito po, ito na, nakarating na ako sa taas. So ito na, ang supply ko dito is ito. Supply, ito may supply ako. Ito yung aking supply, yung dalawa na to supply ko to eh. Ito wala naman pong problema sa mga supply. Depende lang po sa inyo. Kasi depende yan sa availability ng wires. Kung anong kulay, kung anong mabibili ng may-ari. Yun po yung gagawa natin ng paraan. Depende na lang po sa atin yung pagtataging. So ito, ang ginawa kong live, itong puti. At ito yung ground ko. So para sure pa rin ako, hindi ko makalimutan, nilagyan ko na ng kulay black. So itong supply na ito na live wire, ito na po yung tumakbo pababa ng switch. Ito switch, papunta sa switch yan doon sa baba. Ito, sa may pinto na yun. So ito na po yun. Ang ilaw po kasi na kukontrolin po dito sa kwarto na to is 4. 3, isa sa labas. Ito, isa sa labas. Ito, isa sa labas. Sa loob. Ito. And then sa loob pa din. At tapos ito yung sa sentro. Bali, 4 po. Bali, yung nangyari po dito, yung return ko kanina galing doon sa 0 doon sa baba. Diba, nakakabit po yan siya doon sa 0 ng 3-way. Aakyat po yan siya. Ito na po, nakaakyat na po siya. Sa kabutihang palad, nakaakyat na siya. So, ito pong nakaakyat na ito, ikukonekta natin diretso po doon sa isang linya ng papunta sa ilaw. Bali, ito na po yun. 2 linya ng ilaw ko. Isa dito galing sa return doon sa baba na switch. Yan, sa baba. Yan dyan. Yung return ko, kinunik ko yan siya papunta na dito sa isa na ito. Ngayon yung isa dito, ito yun na yun ang galing sa aking ground. Diretso na kasi sa ground po yan eh, yung isa niyan. So ito na po, tumakbo na siya. Ito na yun. Ito, yung isa dito, tumakbo na po yan sa isa dito. So ganun lang po ang connection niyan. Meron na tayong 3-way. Kaya tingnan nyo, pansinin nyo po. Kaya sa mga mag-install po, tandaan lang po natin. Huwag kayong matakot kahit gaano karami pa yung wire na yan. Yan, medyo marami-rami na yung wire na yan. So, kailangan lang po dyan focus, tandaan yung ginagawa. Kung may problema sa bahay o sa buhay, kalimutan mo na. Intindihin mo na yung ginagawa rito kasi delikado po ito. Delikado. Pag ito po nagkamali po tayo ng pag-i-splice, maaari po masunog yung bahay ng may-ari. Baka i-charge po sa electrician, sa gumawa. Malaking damage po. Kaya kailangan ng focus. Yan, focus lang po tayo sa pagtatrabaho para po maging maayos naman yung ating ginagawa. So, yan po guys, yung ano po nito, kalakaran dito at saka yung
kung paano natin iaayos po yung installation po nito. So, ang gagawin ko rito, in-splice ko na po ito, in-splice ko na, and then inano ko na po siya. Ayan, nakakabit na, iti-tape ko na lang po ito. So, pag na-tape ko po yan, isasara ko na. So, hanggang dito lang muna siguro yung aking video. At salamat sa inyong panunood. Ito po sa actual ko na ito, footage dito po sa aking ginagawang project. Ngayon kung meron kayong mga tanong at mga komento, pakiano na lang po sa comment section. Tapos kung nagustuhan nyo ang aking video or hindi naman, bahala na kayo kung mag thumbs up kayo, mag thumbs down, pero pasensya na kayo kung medyo hindi pa ganun ganda yung aking ginagawang mga pagbibideo, kasi mag-isa lang ako nagbibideo nito sa ngayon Nandito ako sa taas ng Quezon. Yan, dito medyo mataas-taas po ito, kaya ganito lang po ako mag-video. Salamat po sa inyong panonood, at huwag niyong kalilimutan mag-subscribe, follow, at po ang notification, pindutin, at para updated po kayo sa mga video pa na i-upload ko, na kahit pa paano mapapakinabangan natin bilang isang gustong matuto ng pagiging installer po ng wire sa mga bahay-bahay. Yan, ito po medyo maliit lang na project po ito, na pagtsatsagaan po ng may-ari. Salamat sa pagtitiwala. At hanggang dito, magandang araw po muli. Salamat po.